a man, there is always a woman behind. Sa aking tagumpay, sa buhay namin pamilya, ay isa ang sa likod ng tagumpay. This is Grace. Pero sa aking ministry, dalawang babae ang nagbigay ng tagumpay sa akin. Ay dalawa, is Pastor Irene. Pastora, I would like to take this opportunity, maraming salamat. Salamat na ibinigay ka ng Diyos sa church. Kung wala ka, ay admit, kulang ako sa mga kaalaman sa mga at ang Diyos kung kagaya ko ni Moses. Sabi ni Moses, that is why sinabi ko ito because my principle is related to this topic. Sabi ni Moses, who am I? I'm slow to speak. Pero sabi ng Panginoon, sabi ko, Lord, sino ako? Hindi ako nakatapos ng Bible school. Wala akong knowledge about theology. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. May kukunin ako na isa para maging katuwang mo sa likod. Gusto ko bigyan ng sinakamit na ako. Miss Aaron, pwede ba dito? Si Moses at si Aaron. Gusto ko po i-recognize talaga si Pastor Ryan. For 22 years, mga kapatid in my ministry, 23. Hindi siya umalis. Maraming offer sa kanya. Maraming sumusulot sa kanya. Maraming nag-hijack sa kanya. Maraming gustong kumindak sa kanya. But still, mga kapatid, she remained in this church. Kung wala siya, mga kapatid, kung sinasabi ko ito, kung wala siya kasura, hindi mo maging ganito din ang ating church. Maraming tama na Panginoon sa leader, pero mga kapatid, hindi sapat ang isang leader kapag kung wala ka pinabilidiran, wala rin mangyayari sa iyo. Pastora, Pastor, thank you very much. Salamat naman. Praise God! Hallelujah! As we open our Bibles in the book of Exodus. Exodus chapter 4. Exodus chapter 4, verse 2 and 3. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano yang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkol. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang ihagis sa lupa at naging isang ahas. At si Moses ay tumakas sa harap ng Diyos. I would like to preach today on this topic, give, ibigay, your rod to God. Ibigay mo ang iyong tungkol sa Diyos. Shall we bow our heads? Let's pray, Lord, salamat po sa mga salita namin pong nabasa. I pray, Lord, that you will anoint your humble servant. Anuin mo, Panginoon, po siya sa amin, Panginoon, at hayaan mo, Diyos, na wala akong makilo sa amin sa gitnaan. Lord God, panatigin mo kami sa Espiritu ng pagsambat o puri habang may salita, hayaan mo ninanamnam at amin mo pinagmulay-mulay sa aming buong kabuhay. Dalangin po, Diyos, na ikaw magbigay sa amin ang tagumpay sa mga oras nito. Give us the midst of the hour, Lord. In your mighty name, we will lift you, we will praise you. In Jesus' name. Amen. Parapakan mo natin ang mga kapatid. Bago mo po, kamay mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kaya mo bang ibigay ang lahat sa Diyos? Ano sabi? Lahat, lahat. Ano sabi? Alam po natin, lagi ko napapakinggan ang tungkol sa kasaysayan ni Moses. Si Moses po, mga kapatid, ay siya pong itinalaga ng Diyos na magiging tagapagligtas, may deliverer ng bansang Israel mula sa pagkaalipin ng Ehipto. Lumaki po siya, mga kapatid, doon sa bahay ni Paraon,
sa pangalaga ng anak ni Paraon. Nag-aral siya mga kapatid doon sa eskwelahan ng Ehipto. Namuhay siya mga kapatid na mayroong karangyaan, mayroong kapangyarihan for 40 years sa Ehipto. Siya po ay isang pong prinsipe na may hawak na sitro. At siya ay namumuno sa milyon-milyong mga tao. At alam po natin mga kapatid, when Moses discovered na hindi kasi isang Ehipto kundi siya isang Hebreo. At naunawaan niya mga kapatid na may purpose ang Diyos sa kanya. At dahil po sa pagmamahal niya doon sa kanya pong bayan Israel, pagmamahal sa kanyang kapwa mga Hebreo, dahil alam niya na siya na sa kapangyarihan, gumawa siya ng isang bagay na akala niya magbibigay ng kalukuran doon sa kanyang kapwa Hebreo. Isang araw nakita po niyang inaapi ng ito ang kanyang pong kababayan hinahagupit. At mga kapatid, hindi po siya nakapagpigil, tinatay po niya ang Hebreo ito. Ngunit linig sa kaalaman ni Moses ko nakita para sa kanya na kapwa niya Hebreo. At isang araw mga kapatid, habang siya naglalakad, nakita niya na naaway ang dalawang Hebreo. At kanya po ito mga kapatid, kanya po itong sinubukan na ayusin. Ngunit ang sabi sa kanya ng isa, bakit papatayin mo rin ba kami kaya ng ginawa mo sa pagpatay sa isang Ehipsyo? So ang nagkalat po ang mga bagay na yun, wala pong ibang layunin si Moses, kundi ang nasa isip niya na kailangan iligtas ko ang aking bansa. Wala siyang layunin kundi ayusin naman ang gusot ng dalawa niyang kababayan. Pero mga kapatid, dumabas sa puntos na naging masama po siya. Kumalat ang balita na siya nakapatay ng isang Ehipsyo. And because alam po ni Paraon na hindi siya tunay na Ehipsyo kundi siya isang Hebreo, pinarusahan po siya. Inalis sa kanya ang kapangyarihan. Kaya ang sabi po, inalis ang lahat, ang sabi ang lahat ng mga bagay na nauukot kay Moses sa dito sa Ehipto ay alisin. Lahat ng bagay na bibigay ng alaala kay Moses, alisin. At siya po mga kapatid, umalis siya doon sa Ehipto at dinala siya ng Diyos doon mga kapatid sa disyerto ng Midian. Ibig sabihin, pinagpalit niya ang kanyang sentro sa isa pong tungkol. Hindi po magandang trade. Sitro, palitan mo ng tungkol. He was a prince with power and authority. He was leading millions of people. But now he is holding the scepter of Egypt. But now he is holding a rod, a wooden rod. And he is leading not millions of people, but he is leading sheep. Not in Egypt, but in the wilderness. Ito yung buhay ni Moses mga kapatid. Para bakit gano'n na nangyari kay Moses? Wala naman siya ibang layunin mga kapatid. To the shepherd, the rod represents his work. It was his tool. And it also represents his past accomplishment. Sa isa pong pastor, ang tungkol ito po ay nagpapahayag na kanyang gawain. Ito po ang kanyang nagiging sandata. Ito po mga kapatid ay nagbibigay din sa kanya, nag-represent ng kanyang mga nakaraang accomplishment sa kanyang buhay. Ayon po sa kasaysayan, ang mga pastor na ito, sa bawat merong isang mahalagang bagay na naganap sa kanilang buhay, kanila po itong binubuhit sa kanila pong tungkol. Maging mabuti at maging masama. Kaya sa bawat panahon, nahahawakan po ng pastor ang kanya pong tungkol mga kapatid. Kanya po mahihipo ang kanyang nagdaan. At kanya rin po mga kapatid, maalaala ang tagumpay na nangyari sa kanyang buhay. Maalaala din niya mga kapatid yung mga kabiguan sa kanyang mga buhay, sa kanyang buhay. Higit lamang ito. Ang tungkol ay higit sa isa lamang piraso ng kahoy para sa kanya. Because this rod, this piece of wood, represents the life story of a shepherd. A story carved in a wood. Kaya mga nagiging familiar po siya masyado dito sa rod na ito. Alam niya ang bawat bahagi ng rod na yan. Ang bawat inch mga kapatid. Alam niya na ang kilo na yun ay 6 inches mga kapatid.
And it was a very significant happening in his life. Ganon din tayo mga kapatid. The rod represents ourselves. The rod represents, napapahayag ito ng ating pong buhay, ng ating accomplishment, ng mga bagay na ating pinasasalitan sa ating pong buhay. Ang rod represent ng ating pong mga katalinuhan, ng ating karunungan. Ang rod na ito ay nag-represent mga kapatid sa ating buhay ng tagumpay ng kabiguan sa ating pong mga buhay. This is our rod. Kaya ang sabi ni David, thy rod and thy staff, they comfort me. Ang iyong tungkod at ang iyong pamalo ay umaaliw sa akin. Ang tinutukoy ni David dito ay hindi yung ordinaryo na kahoy mga kapatid. Wala na rin tungkod. Ang kanya pong tinutukoy dito ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang kasaysayan ng Diyos sa kanyang buhay, ang tagumpay ng Diyos na ginawa sa kanyang buhay, ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Si David ay isang pastor na unawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng tungkod sa kanyang buhay. Ito'y nagbibigay ng lakas sa panahon ng kanyang kahinaan. Ito'y nagbibigay ng encouragement sa panahon na siya ay discouraged. Si Maestro po sa atin, mayroon po tayong rod sa ating pong buhay. Hallelujah. In Exodus chapter 4, verse 1 to 7, basahin po natin. At si Moses ay sumagot at nagsabi, datapwat na ito, hindi nila paniniwalaan ako, nililingin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano yung nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang hinihagis sa lupa at naging isang ahas. At si Moses ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi naman kay Moses, iunat mo yung kamay at sunggawan mo ang buntot. At kanyang iniulat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan ang isang tungkod sa kanyang kamay. Upang sila ay maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi ko sa kanya ng Panginoon, ipasok mo yung kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang sinapupunan. At ang kanyang ilabas ay narito ang kanyang kamay na kitong na maputing parang yebe. At kanyang sinabi, ipasok mo ulit yung kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok ulit ang kamay niya sa kanyang sinapupunan. At ang kanyang ilabas sa kanyang sinapupunan narito nagsauling gaya ng kanyang dating laman. Alam po natin mga kapatid, ang Exodus chapter 4, dito po tinawag ng Diyos si Moses. Hindi tinawag ng Diyos si Moses dahil sa kanyang mga nagawa. Hindi tinatawag ng Diyos si Moses dahil sa kanyang nakaraan. Tinatawag ng Diyos si Moses sa panibagong gawain at sa panibagong paghamon po sa kanyang pong buhay. Same as true with us. Marami po tayo mga kapatid na tinatawag ng Diyos. God is calling us not because of our talent, not because of who we are, not because of how popular we are. God is calling us for a new challenge in our life. Amen. Ang paglapit sa Panginoon, isa po yung hamon sa buhay po natin. Why? Sapagkat wala po tayo sa Panginoon, marami po tayong mga bagay na tinatamasa. Maaari naroon ang kalayawan, naroon ang bisyo, naroon mga kapatid ang karangyaan, naroon ang mga pandaraya, naroon ang lahat ng uri mga kapatid ng bagay na gusto natin gawin na walang nababawal sa atin. But because God called you mga kapatid, God is calling you for a new challenge. Isang hamon na iwanan mo ang karangyaan. Isang hamon na iwanan mo ang kalayawan. Isang hamon na iwanan mo ang bisyo. Isang hamon na iwanan mo ang kataasan at ang pakumbaba ka sa harapan ng ating pong Panginoon. Hindi ba? Kaya maraming mga tao ang ayaw mo mga kapatid na lumapit na lumusan sa Diyos because they could not meet the challenge of the hour. Praise the Lord. Kaya yung mga tao bumukod siya. Sa totoo lang, naiingit ang mga yan. Gusto nila maging kagaya mo. Gusto nila maging kagaya mo. Gusto nila gawin ang mga bagay na ginagawa mo.
walang bisyo, mapayapa ang buhay, mapanatag ang buhay, may kapayapaan, may kapanatagan. Gustong-gusto ng mga tao yan. Mayroong pag-ibig, mga kapatid. Gustong-gusto ng mga tao. But because there is a challenge, bago nila makamtin ang mga bagay nito, sa halip, mga kapatid, inggit ang nararamdaman sa iyo. Sapagkat hindi ka nila kaya, mga kapatid, na ibagsak sa iyong pananampalataya sa panibagong hapon na tinanggap mo, walang ibang bigo o siya ka. Sino dito hindi nakaranas ng magkutya ng self-habit sa Panginoon? Katakot-takot na kutya, mga kapatid. Katakot-takot na pula. Naalala ko noong, mga kapatid. Minsan kasi kaya sabi nga ng Biblia, mag-ingat kasi ibubuka niya yung bibig. Baka isang araw babalik yan sa iyo. Pero yun, inaamin ko na ako'y pantisako din. At saka Pentecostal din. Ang tawag ko noon, mga kapatid, sa gawain ito, sabi ko, kay Sister Rizal ka pupunta doon sa diskuhan, saan ka pupunta? Doon sa Hallelujah, Praise the Lord, Bibang Libasyon. Tuwing makita ko mga yan, ang tawag yung Pentecostal o kaya Pentecostal. I am a part of the Pentecostal and Pentecostal now. And I'm so glad that I accepted the challenge that lays before me. Ang hamon nilagay sa harapan ko, tinanggap ko, mga kapatid. At nagkaroon ang hinahanap kong kapayapaan, ang hinahanap kong kapanatagan, ang hinahanap kong tagumpay sa buhay ko. Natakbuhan ko sapagkat hinarap ko ang hamon nila. Hallelujah! Nung talabang ng Panginoon si Moses sa reklamo, nagbigay sila ng dahilan bakit hindi niya magawa ang mga bagay na nagawa sa kanya ng Diyos. Ang sabi niya may physical limitation siya, may inability siya, may weaknesses siya. Ganon din tayo minsan, mga kapatid. Pag tinawag tayo ng Diyos, sabi natin ako, hindi ko kaya rin. Ay, hindi na ako, hindi ko alam, hindi ganito kayo. Eh, wala na ako. Wala akong means, wala akong paraan, wala akong ganitong bagay. Sometimes when God is calling us for a ministry, I am talking to the church, not to the people outside, but to the church. Sometimes when God is calling us into a ministry, marami po tayong dahilan. Pero mga kapatid, ang napansin ko dito na importante ay hindi yung sagot ni Moses sa Diyos. Ang nakita ko ay ang sagot ng Diyos kay Moses. Ang sabi ng dami dahilan si Moses. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, Lord, hindi ko magawa yan. Ang sabi ng Panginoon, Moses, ano yun nasa kamay mo? Ano yan? Tungkol lang ito, Panginoon. Isang ordinaryong tungkol. Ito yung tinadala ko na 40 years dito sa kamay ko, Panginoon. At siguro ito'y kuminis na lang sa kaawa ko. At ito'y naulatan na, nainitan, dumaan ito sa init, sa lamig. At maaari po Panginoon, lahat ng mga pawis ko na ito na eh. O baka meron pa rin mga nubo ako dyan minsan sa tungkol na yan. At Panginoon, ito lang sa akin. This is all that I've done. Because as a shepherd, bilang pastor, ang aking nilang hawak lagi ay ang tungkol. Same as Lunias, mga kapatid. Meron lagi tayong hawak, mga kapatid. It is none other than our abilities, inabilities, weaknesses, strength, talents, ourselves. Sarili natin lagi ang ating hawak. Sapagkat na sa atin, the rod represents power, represents strength, represents weaknesses, mga kapatid. Naroon lahat sa rod na yun sa kamay ng isang shepherd. That is why we are considered as a rod in God's hand. Sa kamay ng Diyos, isa po tayong tungkol. Ang sabi ng Panginoon, kunin mo yung akin na, yung tungkol mo, at ilagay mo sa lupa. When God sometimes tells us, akin na yung talento mo, akin na yung katanyagan mo, akin na yung tinatangkilin mo, akin na yung mga bagay na bibigyan ng kasiyahan sa'yo, ilagay mo, ibaba mo sa lupa.
Hindi siya natin kaya bitawan. Pero sabi niya, ito na lang siya sa akin, di bakit mo pa kukunin? But Moses, trusted God. Hindi ang maunawaan ni Moses kung bakit tungkol ang hiningi sa kanya. But the best thing that I see in Moses is that he has a different level of trust to God. Nagtiwala siya sa Diyos, mga kapatid. Church, nais ng Diyos na gawin tayong instrumento sa kanya pong kaharian. Ngunit kung hindi natin gawin natin sarili na available para sa kanya, kung manatili tayo mahawak sa aking tungkod at hindi natin ito bibitawan, hahanap ang Diyos ng iba na ipapalit sa atin. It doesn't matter kung ikaw man ay naiinip na sa pagtitungkod mo sa Diyos. God wants you to participate. Ayaw ng Diyos ang spectator. Gusto ng Diyos ang participator. Kaya pagpunta mo sa church o sa loob ng church, ayaw ng Diyos na nakatayo para mga iba'y pumakalakpak. You have to participate. Amen? God will find somebody. Huwag mong hayaan na ang kakulangan mo sa pangunawa ay makakahadlang sa iyong pagsunod sa Diyos. Minsan na dahil tayo, hindi ko naunawaan niya, hindi ko alam yan. But all you have to do is trust God because God knows what He is doing in your life. Naging question ko yan sa buhay ko. Lord, bakit ganito? Hindi naman dati ganito ang buhay ko. Hindi dito ang buhay na gusto ko. Bakit dinanas ko ang ganito? Mga kapatid, wala pong isinagot ang Diyos sa akin, mga kapatid, sa mga katanungan ko. Alam niyo ba kung bakit? Hindi mo na patanungin ang Diyos. Because God, before God called you, alam na ng Diyos kung saan kanya ilalagay. Bago ka tinawag ng Diyos, alam na ng Diyos kung ano ang gawin niya para sa iyo. Bago ka kinuha ng Diyos mo na doon sa dati mong kinalagyan, alam na ng Diyos kung saan kanya ilalagay sa panibago mong katayuan. Hallelujah! Nung sumunod si Moses, ano nangyari? Doon nagsimula ang miracle. And I would like to tell you, if you want a miracle in your life, just obey God. Because Moses experienced the miracle, the first miracle that he has ever seen in his life, when he obeyed God. Nagsumunod siya, mga kapatid. Nang inilapag niya yung tungkod. Ano na yan sa tungkod? Nagiging isang ahas. Hindi basta-basta ahas lang, kundi isang ahas na malaki. Isang ahas na poisonous. Sapagkat ang sabi ng Biblia, tumakas si Moses palayo doon sa ahas. Ang sabi ng Panginoon, Moses, if you trust enough to obey me, then you will see the miraculous. That is why God is challenging us today. Church, if you trust enough God and obey God, we will see the miraculous in our life. Hindi mo makita ang milagro habang hawak-hawak mo ang tungkol mo. Hindi mo makita ang milagro habang hindi mo binibitawan ang mga bagay na nasa sa iyo. Panginoon, ito na lang. Ibigay mo yan sa Diyos. At kung gusto mo ang milagro, pag naibigay mo yan, whether you like it or not, miracle will follow. Hallelujah! God is challenging us today to take our hand, to give our hand to Him, to give our will to Him, to give our purpose to Him, and to give our wants and desire to Him. We must throw them in the ground and release them if you want to see a miracle that you wanted to see in your life. Hallelujah. Bago naman malaman ni Moses kung sino talaga siya, kinakailangan ipahayag na kanyang sarili na willing siya at available siya sa harapan ng Panginoon.
If we want to know the will and who we really are in the sight of God, kinakailangan ipakita sa Diyos, Lord, willing pa ako. Available pa ako, Panginoon. Because it is one thing to know the will of God, and it is another thing to accept and fulfill it. Isang bagay na malaman mo ang kalooban ng Diyos, at isang bagay din na ito ay tutuparin mo ang kalooban niya sa buhay mo. Marami po sa atin talaga ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga ministry. Ngunit marami din po ang ayaw tanggapin, ayaw po gawin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo the reason that sometimes we do not want to obey and to fulfill the will of God. Alam mo, number one reason is, it is uncomfortable. Diba nasa comfort zone na tayo eh? Diba marami sa atin, sa comfort zone natin lang tatay, isi-isi na lang. Dahil malakas ako sa Panginoon, matatag na ako, okay na pa ng palataya ko. Don't be satisfied in your comfort zone. Pag hindi ka umalis dyan sa comfort zone na yan, hindi ka makakaranas ng isang panibagong antas sa mga kapatid na inihanda ng Diyos sa buhay mo. Don't get comfortable in your comfort zone. Kaya mga kapatid, the other reason is, it is not what we want. Panginoon, hindi naman yan ang gusto kong kalooban sa buhay ko eh. Gusto ko ito, Panginoon eh. Kasi mahirap yun ang comfortable. Itong Panginoon, malawa nito. Ito gusto ko, Panginoon eh. Diba? Minsan gano'n. May gusto ang Diyos yung magawa sa iyo. Ayaw mo dahil, Panginoon eh. Hindi na naman. Kaya naman ako contribute yun. Hindi naman yung gusto ko mangyari eh. And the third reason is, it is not the way we see it. Pero hindi naman ang gusto ko makita eh, na mangyari sa buhay ko. Ang gusto ko yung makita yung ganito, yung ganyan, di ba? Ay, hindi naman yung Panginoon eh. Kaya mga kapatid, nagsimula si Moses na makipag-usap sa Diyos. Nang sabi niya, Lord, I am willing and I am ready. In verse 11, ano pong sabi niya? Who am I? Sino ako ba ito? Mga kapatid, kahit na sa atin ang willingness sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, huwag po natin sabihin na, oh, kaya ako kinuhang pastor dahil ako, mapakagaling kong mangaral, magaling akong ganito. Kaya ako kinuhang sumilya dahil magaling akong kumamit, magpalipay-palis ako. Kaya kinuha akong worship leader dahil talagang kayang-kaya kong unahan ng gano'n. No! Once God called you, huwag mo ibang malaki ang nasa iyo. Alam na ng Diyos kung ano ang may pagmalaki mo. Huwag mo ibang mayabang ang mga bagay na natangkilin mo. Alam na ng Diyos yan. At alam mo na rin yan. Kung ang mga bagay na yan ay kayabangan sa iyo. Pero isang bagay ang gusto ng Diyos marinig sa iyo. Who am I? Ibig sabihin, Lord, sino ako? The best thing that you can do sa paglapit mo sa Diyos ay magpakumbaba ka. Kahit ikaw ay mayroon ng titulo, kahit na ikaw ay tapos sa anumang kurso, kahit na ikaw ay marami na may kayamanan, kahit mayroon kang katayagan, mayroon kang kapangyarihan, pag lumapit ka sa Diyos at tinawag ka ng Diyos, sabihin mo sa Kanya, Lord, mayroon akong yaman, mayroon akong kapangyarihan, mayroon akong otoridad, kilala ako. No, that is not what God wants you to do. Ang gusto ng Diyos paglapit mo sa Kanya, sabihin mo, Lord, sino ako? Sapagkat ang Diyos ay mananahan, the Bible says, sa mga pusong pagbangka at nagpapakumbabang espiritu. God can never use a proud person. God can never use a proud heart. Hallelujah. If we are going through the use of God, we must maintain a spirit of unity. Dahil minsan ang kalooban ng Diyos ay magbababa yan sa iyo sa paningin ng iba. Dahil minsan, paano nangyari sa iyo?
kaabogado mong tao, kadoktora mong tao, ka-engineero mong tao, ka-CPA mong tao, ay tapos ka ng kolehiyo, ano nangyari sa'yo? Tinabisura mo. Kaya minsan, you know, the first thing that people will say to you once you accept the will of God in your life, ano mong sabihin na sa iyo? What has happened to you? Ano nang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ba? Hindi ba? It will lower you in the eyes of others. At kung hindi ka manatiling magpakumbaba, mga kapatid, kailanman hindi mo, mga kapatid, ayaw mo ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Because the will of God will bring you into humility. We want the will of God. Alam minsan, gusto natin kalooban ng Diyos eh. Alam niyo kung saan? Kapag tayo ay tinataas, kalooban ng Diyos sa buhay ko para ako makilala. Alam mo kung gusto natin kalooban ng Diyos kapag gusto natin ang mangyayari. Kalooban ng Diyos kasi talagang gusto kong mangyari. Kaya, mga kapatid, mayroon pong kalooban ng Diyos sa buhay natin. The directive will and the permissive will. Alam nyo kayo nangyari yan? Kahit na yan, mga kapatid, yan ay, ang nangyari minsan, na nangyari dahil gusto natin nangyari dahil gusto natin, because it is just a permissive will of God. Ang Diyos, mga kapatid, pagpatuloy mo lang yung hinihingi yan, lalo pa matapat ka, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. But remember, there is a risk, may panganib sa permissive will ng Panginoon. Di ba ang bansang Israel, humingi nila sa despise, sa pangunguna ng judges, sa pangunguna ng pamumuno ng mga tao ng Diyos, na inggit sa ibang bansa dahil may hari, humingi ng hari. Anong ginawa ng Diyos? Hindi, bibigyan mo kayo ng hari. It was the permissive will of God that King Saul was anointed to be the king of Israel because of the persistency of the people of Israel to have a king. Pero hindi yan talaga ang gusto ng Diyos sa kanila. Ano nangyari? Because it is the permissive will of God, nagkaroon ng problema ang Israel. Sumuway si Saul sa kagustuhan, mga kapatid, ng Diyos. Inalis sa kanya pagiging hari, nagkaroon ng pagkakalat ang kaharian ng Israel. And what we want to see in our life is the directive will of God. Kapag yan ay directive will ng Panginoon, wala pong danger dyan, walang panganib dyan, walang consequences dyan. But minsan, ang problema sa atin, naiinit po tayo sa directive will ng Panginoon. Pagka-directive will yan talaga ang tayo ng Diyos. Hallelujah. Sometimes the will of God will move us from revival into a desert. Kagaya ni Moses, mula sa Ehipto, sa palasyo, papunta sa disyerto. At ang tanging bagay lamang na magtataas muli sa atin ay walang iba kundi ang pagpakumbaba at sabihin natin ang sinabi ni Moses, sino ako, Panginoon, para gawin ang iyong kalooban. Sa lahat ng bagay na nangyari kay Moses, mga kapatid, hindi pa rin niya, ayaw pa rin niya. Makita niya ang ahas, ang tungkol na ng ahas, hindi pa rin siya, ayaw pa rin niya, di ba? Ayaw pa rin niya. Because, I believe, na kung si Moses ay tumukon ka, wala pa rin doon ang pagpapakumbaba.
Ano po ako sa hindi, talagang dami ko sa tela. Sabi ng Panginoon, okay Moses, ipasok mo ang kamay mo sa iyong sinapupunan. Mga kapatid, I want you to stick your hand in your bosom. Sa kareklamo ni Moses, dahil ang Diyos ay Diyos na mahawagin, Diyos na pasensyoso, sabi naman, okay, hindi ka satisfied yan, ito pa. Pinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan. His bosom represent his heart. And his hand represent his action. His bosom represent his heart. And his heart represent his action. Pagka atin pong pinsil, ang tube ng toothpaste, ano nalabas? Toothpaste din, di ba? Kung ano sa loob ng tube, yun ang nalabas. Kaya mga kapatid, whatever is inside, it will come out. Marami po sa atin, talagang we look pretty, we look nice, we look good, we look apostolic Pentecostals. Pero pag pinisil na tayo mga kapatid, minsan lumalabas ang totoo, hindi yung sa panlabas na Diyos. That is why God wants the holiness inside and outside. Pwede kang magpakunwarin sa panlabas, pero ang loob mo hindi mo pwede yan mga kapatid.